Kwento lang ito ng kapatid ko noong nag-aaral pa siya sa Maynila at nangailangang mag-boarding house. Bale yung nakuha niyang tirahan ay kwarto na may kasama siyang 2 pang babae. Sa description niya ay 5 kwarto sa bawat side ang meron ang buong boarding house. Sa pinakadulo ay naroon yung common kitchen at common toilet at paliguan. 3 naman daw yung toilet at paliguan kaya hindi sila nahihirapan kapag maliligo sa umaga. Ang naging problema lang ay yung kitchen dahil ang laki raw ng bintana. Natanaw nila yung bakanting lote na may ilang puno ng akasya. Ako nga pala si Jules, Sir Neb, at ang kwentong ito ay nagmula kay Janica, yung nakababatang kapatid ko. Kwento ni Janica, noon pa lang daw first time niyang gumamit ng kusina roon ay may kilabot factor na siya. Actually, noon nga raw chinecheck pa lang niya yung bahay ay issue na yon sa kanya dahil nga sa mga puno na natatanawan mula sa bintana. Pero pinalampas niya lang dahil mahirap nga raw maghanap ng murang boarding house na malapit sa school nila. Medyo malayo na nga raw talaga yung boarding house pero dahil punuan na roon sa mas malapit ay pinatos na niya kesa naman maunahan pa siya. Unang gabi raw niya doon ay nag-dinner siya sa karinderya sa labas. Pero noong maliligo na siya noong gabi ay syempre pa napadaan siya sa kusina at napatingin sa bintana. Pakiramdam niya raw ay may nagmamasid mula roon pero hindi na niya pinansin. Medyo kabado siya kasi paano raw kung may mga adik nga na pumupunta roon para mamboso sa kanilang mga border. Kung bakit daw ba naman kasi ang laki noong bintana at wala pang kurtina. Jealousy ang panara tapos hindi talaga sinasara para daw sa ventilation. Mga ilang gabi pa ang nagdaan at nakasanayan din naman ni Janica ang bintana. Hindi na lang daw niya pinapansin. Pero isa sa mga kasama niya sa kwarto ang nagtanong sa kanila kung may nararamdaman silang kakaiba doon sa kusina. Doon na raw sila nag-share ng kani-kanilang palagay tungkol sa bintana. Hindi lang daw pala siya ang hindi mapalagay tungkol doon. Nabanggit din ng isa pa niyang kakwarto na pati raw yung mga taga-ibang kwarto ay naiilang doon. May isa pa nga raw na nagkwento na minsan ay may naririnig na sumusut-sut mula sa bintana. Lalong nailang si Janica sa bintana sa kusina at naisip pa raw nila na magsumbong sa landlady nila na may namboboso yata sa kusina dahil doon sa sumusut-sut. Pero isang gabi ay nakita raw niya at ng 2 pang border na hindi pala tao yung sumusut-sut. Maglalaba raw sana noon si Janica sa laundry area na naroon din sa kusina. Nadatnan daw niya na nagpapainit ng pagkain sa microwave yung 2 pang border na taga ibang kwarto naman. Nagkukwentuhan daw sila habang naglalaba siya nang bigla raw tumahimik yung isa at kinalabit ng kinalabit yung kasama nito. Sinundan daw nila ng tingin yung tinitignan noong babae at nakita nila na may nilalang na nakatungtong sa puno sa labas. Malaking tao raw at nababalot ng balahibo ang buong katawan. Dilat na dilat ang mga mata habang pinapanood sila. Naestatwa raw sina Janica at maya-maya nagsalita yung lalaki. "May pagkain ako rito. Tara, saluhan niyo ko." Napasigaw raw si Janica kaya napasigaw rin yung 2 pa at tumakbo na sila paalis sa kusina. Sinabi raw nila sa landlady ang tungkol doon sa nakita nilang nilalang. At ang pinagawa nito ay pinasarahan na ng tuluyan yung bintana sa kusina. Sinimentuhan daw yon at naglagay na lang ng panibagong bintana na nasa kabilang side at kalsada na ang kaharap. Sa totoo lang daw ay hindi naman nawala ang kilabot nila sa kusina dahil sa aksyon na yon. Pero mabuti na rin dahil hindi na sila mangangamba at nakasarado na nga yung kabilang bintana. Hindi raw matukoy ni Janica kung kapre o tikbalang yung nakita nila sa puno, pero sigurado sila na hindi yun tao.
Magandang araw sa lahat ng subscribers, listeners at lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo na lang po akong Rovi. Sana ay pala rin na mapasama itong kwento ko sa inyong palabas. Totoong karanasan namin ito sa aming lumang bahay. Sir Neb, ang bahay na tinutukoy ko ay yung mga katulad sa Ilocos. Yun bang mga lumang bahay Kastila na bato ang unang palapag at kahoy naman ang ikalawa. Yung may mga kapis na bintana tapos natatanggal ang ilang kahoy sa ibaba ng bintana para pandagdag sa aliwalas kapag tag-init. Matanda na ang bahay naming yon at halos buong angkan namin mula pa noong 1910s ay nanirahan doon. Dahil nga sa kalumaan ay hindi na kami nagtataka kung may magpaparamdam man sa bahay. Isa sa mga kababalaghan na madalas naming maranasan doon ay nangyayari sa kusina sa baba. Madilim doon dahil hindi naman madalas na nagagamit. Sa taas kasi talaga kami nag-i-stay. Yung baba ay parang ginawa lang naming bodega ang ibang part tapos tindahan yung sa harapan. Madalas kaysa hindi ay walang tao roon sa bandang likod ng unang palapag kung saan naroon yung kusina. Kwento ng isa naming katulong noon ay nagtataka siya na laging basa ang sahig ng kusina kahit pa putol ang linya ng tubig doon. Wala rin naman daw tumatagas sa itaas. Noong una ay inakala raw na may nakakapasok na hayop at umiihi roon. Pero nang mangyari ng paulit-ulit ang pagiging basa ng sahig sa kusina ay iba na ang naramdaman niya. Parati kasing sa iisang lugar lamang ang basa at kahit mayat maya yung punasan ay bumabalik lang din. Sabi naman ng tita ko ay may naririnig siyang kaluskos sa kusina na parang merong naglalakad na nakatakong at kumakaskas na plastik sa sahig. Minsan daw na sinubukan niyang tignan kung anong meron sa loob ay nakadama siya ng grabing kilabot. Nanlamig daw ang buong katawan niya at bumigat ang pakiramdam. Para daw siyang mahihimatay kaya dali-dali siyang lumabas para sumagap ng sariwang hangin. Sabi ng matatanda ay may gusto raw sumanib kay tita kaya ganoon ang nararamdaman niya. Ang personal ko namang karanasan sa kusina ay noong teenager pa ako at sumusubok na magyosi. Nagtago ako sa kusina para doon manigarilyo. Kaya lang ay hindi ko masindihan yung lighter dahil parang may umiihip doon. Ang ginawa ko ay lumabas uli ako at mabilis ang nagsindi bago pumasok uli sa kusina. Mga ilang minuto ang dumaan at naramdaman ko na parang lumamig ang hangin sa loob. Bukod pa roon ay parang napakasikip. Hindi ako makagalaw dahil para akong iniipit, para akong nakagapos. Natakot na ako at sumigaw. Pumasok yung katulong namin at saka lang ako nakakilos muli. Takbo ako palabas at naiwan yung katulong na nakatulala sa may pinto. Maya-maya ay nagmamadali rin siyang tumakbo at naiiyak pa. Sir Neb, ang sabi niya sa akin, ang dami raw niyang nakitang mga anino sa loob ng kusina. May mga nakita siyang hugis ng tao na nakatayo roon. Lalong nagtaasan ang mga balahibo ko nang maisip kong may mga kasama pala ako roon na hindi ko nakikita. May mga kwento mismo sina mama na minsan ay may naririnig silang boses sa kusina na hindi naman nila maintindihan ang pinag-uusapan. Basta ang malinaw lang ay may boses ng lalaki at babae na nag-uusap. May mga pagkakataon din daw na may nakikita silang mga anino roon kaya hindi na binubuksan ang pinto ng kusina. Sa ngayon ay yung isa kong pinsan at pamilya niya ang nakatira doon. Iniiwasan din daw nila na pumunta sa kusina sa baba. Lalo na yung panganay nilang anak na 5 taong gulang pa lang. Dahil ang pakiramdam daw nila ay may third eye ito. At malinaw niyang nakikita yung mga naninirahan sa kusina.
Sir Neb, tawagin niyo po akong Shaira. May ibabahagi lang akong kwento na naranasan ko noong ako ay dalagita pa. Nangyari ito sa bahay namin sa probinsya. Hindi naman bukid na bukid yung lugar namin. Pero nung mga panahon na yon ay hindi pa nakakapasok sa lugar namin ang sobrang modernisasyon. Sa katunayan ay bibihira ang tindahan na may tindang sanitary napkin. Dahil mas gusto ng mga babae na tela ang gamitin kapag may buwan ng dalaw. Kung gusto mo ng napkin ay kailangang sabayan ka pa bumili na napakalayo. Nung mga panahon na yon ay kinatatamaran ko ang paglalaba, kaya naman nag-iipon talaga ako ng pera para makabili ng napkin. Ayaw kasi akong ibili ng nanay ko at sa halip ay ginagawa niya lang ako ng ilang piraso ng tela para pampasador. Isang beses ay nagastos ko ng hindi sinasadya yung pambili ko ng napkin para ipambili ng project sa school. Napilitan tuloy akong gumamit ng tela. Inis na inis ako dahil kailangan ko yung labhan pagkatapos para magamit uli. Sa bandang kusina namin ay lupa ang sahig kaya doon ako naglalaba. Ang banyo kasi namin ay sa labas pa ng bahay at natatakot ako na lumabas dahil gabi na. Okay lang naman maglaba sa kusina dahil kahit si nanay ay doon naglalaba. Paraan din yon para luminis ang bahagi na binabagsakan ng tubig kapag naguhugas ng plato. Wala rin kasi kaming lababo na maayos noon. Ang lababo namin ay kawayan lang na malalaki ang agwat para diretso sa ilalim noon ang bagsak ng tubig. May tabing lang na sako ang bandang ilalim para hindi matilamsikan ng tubig ang paa at binti ng naguhugas. Kapag naglalaba ay doon sa ilalim ng lababo ang tapon ng tubig. Kaya isang gabi na naglaba ako ng pampasador ay doon ko rin tinapon ang pinaglabhan ko. Makaraan ang ilang araw ay sumakit ng sumakit ang puson ko. Parang pinipilipit ang pakiramdam ko at hindi ako makatayo o makakilos man lang. Para akong may dysmenorrhea kahit pa katatapos lang ng period ko noon. Kaya nakakapagtaka. Ilang araw akong absent sa school dahil sa sobrang pananakit ng puson at tiyan ko. Dumudumi ako ng tubig at kahit anong kainin ko ay sinusuka ko rin. Nagsimula ring lumaki ang tiyan ko kaya natakot na ako ng husto. Umiiyak na lang ako dahil araw-gabi ay napakasakit ng pakiramdam ko. Walang maginhawang posisyon para sa akin. Ang sabi ng albularyo na tumingin sa akin ay may nagagalit daw sa akin. At pinarurusahan ako kaya ako nagkakasakit. May nabuhusan daw ako ng pinaglabhan doon sa may kusina. Diring-diri daw yon kaya galit na galit sa akin. Doon ay halos manikluhod ako sa ilalim ng lababo sa kusina. Nagmamakaawa sa kung sino man o anuman na nagalit sa akin dahil sa nagawa ko. Sana ay patawarin niya na ako. Dahil hindi ko naman alam na naroon pala siya. Ang payo sa amin ay mag-alay ng nilagang itlog at minatamis o mga candy. Hayaan lang daw roon sa ilalim ng lababo ang mga alay. Tinawas din ako at may nabuong maliit na tao at imahe ng babaeng nakaupo. Ako raw yon noong naglalaba. Pinapanood daw ako noong maliit na tao dahil nagtataka na gabing-gabi na ay naglalaba pa ako. Dinurog yung sinunog na tawas na yon at pinahid sa noo, tiyan at mga kamay ko. Sir Neb, mabilis lang ang naging epekto noon sa akin. Gumaling ako nang makapag-alay kami roon sa ilalim ng lababo. Magmula noon ay binibili na ako ng nanay ko ng sanitary napkin at nauso na sa lugar namin ang paggamit noon. Nabahala rin kasi yung ibang mga babae na baka magaya sila sa akin.